So ayan mga boss, meron tayong Honda Mobilio. Ang naging problema nito ay umahalo yun lang sa kanyang radiator. So ano bang mga dapat i-check dito mga bossing? Ayan. So merong langis sa radiator mga boss. Asa na ba yung mga cap nito? Asa yung radiator cap nito? Radiator cap. Ayan. Kung makikita nyo yung spot ng langis, ayan. Kanina madami yan. Binuksan namin yan. Tapos mahalata mo pag may halo ng langis yung inyong radiator. Ayan, lumulobo yung mga goma. Tulad nitong radiator cap niya, lumaki na yung goma niya. Ayan, oh. So meron siyang langis. So sa mga dapat i-check dito mga boss, unahin nyo muna sa basic. Dito sa transmission oil cooler. So na-check na namin yung mga bossing. Upon checking, wala pong leak dito sa oil cooler natin. At ito rin pala, bago dinala sa atin, chinek na rin yan ng ibang mekaniko, yung kanyang transmission oil cooler, kasi isa po yan sa magiging dahilan din na nagkakaroon ng langis yung ating radiator pagka may problema yung ating transmission oil cooler. So ang transmission oil cooler natin ay andito po sa gilid sa mga ganitong Mobilio, Honda City. Ayan, ganyan po. So dito ang hatol namin mga boss ay yung kanyang cylinder head gasket. So ayan, oh. Kita nyo, puro langis yung ilalim ng kanyang radiator. Ayan. Dito mga boss, hindi lang din tayo magbe-base sa cylinder head gasket, no. Meron din yung mga water jacket doon sa cylinder head. So pag may butas din na maliit yon, kahit magpalit kayo ng head gasket, oil cooler, ay maaari pa rin humalo din sa ating radiator yung langis, or yung tubig ay ahalo doon sa ating langis. Ganun po. Ngayon gagawin natin dito, tatap overhaul po natin to, kasi na-check na natin yung oil cooler, tinanggal na namin yan, goods, tinesting na namin yan, niligtis na namin yan mga boss. So goods siya. So dito titingnan natin head gasket at yung kanyang water jacket sa cylinder head. Kasi nangyari na rin yan dito sa amin. May Honda FD na bagong top overhaul lang, pero saglit lang ay humalo na kaagad yung langis dito sa radiator. So na-discover namin mga boss ay water jacket ang naging problema. So paano ba nakukuha ng mga ganon? Yung ganyan mga boss, hindi tayo nagkukulan. Yan. Pag hindi po kayo nakakulan, tubig lang nilalagay nyo. Ayan. Diyan po nasisira yung mga water jacket tsaka mga cooler natin sa transmission. So kinakalawang po yan. Yung po yung kalawang na yun ang magsasanhi ng butas doon sa ating oil cooler at saka sa mga water jacket. Ayan, kunting tips lang, no mga bossing, sa mga ganito na problema. Ayan. So ayan, tatapoberho na tayo rito para ma-check natin yung kanyang water jacket at saka head gasket. Yan, sa susunod pag natapos natin, so i-recommend natin kay sir na magkukulant na, kasi mukhang tubig na lang ang nilalagay. Yan. Tubig po ang nakalagay dito. So yan po ang magbubulok sa ating mga water jacket, mga water pipe. Yan ang sisira sa mga cooling system natin pag lagi tayong nakatubig mga boss. So dito naman wala namang halong tubig dito sa langis. So baliktad, langis ang pumapasok dito sa radiator. Yan, isi-share ko sa inyo kung anong madidiscover natin dito sa ating Honda Mobilio na dinala sa atin. Alright. Dahil umpisa mo ito mamaya. Alright, umpisa na natin ito kay Kalyabing Cham. Kalasin yung ating head gasket. So ayan, nagtanggal na nga kami ng battery kasi inuna muna namin yung oil cooler. Pero bago dinala rito, pina-check niya na rin to sa mga mekaniko na kakilala niya, pero dinouble check pa rin natin kung wala ngang problema yung kanyang oil cooler. So pag check natin, wala namang problema talaga. So dito na tayo sa cylinder head. Okay, natanggal na natin yung cylinder head. So ito na yung gasket niya mga boss. So dito ito yung daanan ng langis. Ayan.
Tapos dito, ayan. Ito naman yung sa tubig. Pag may lumusot na konti, ahalo doon sa ating langis. Ayan. Pero hindi lang tayo magbe-base dito sa ating cylinder head gasket. May check pa tayo mga boss. Ito yung gasket natin ha. Meron pa tayong mga titingnan na water jacket doon sa ating cylinder head. So ito yung gasket niya mga bossing. Yan. Dito may titingnan pa tayong water jacket sa cylinder head. Tara, halika rito. Tanggalin mo yung camshaft nito. Tanggalin mo yung camshaft. Ito yung cylinder head mga bossing ha, ng ating mobilyo. Sobrang makarbon, papakarbon din natin yung transmission, yung mga piston niyan, tsaka barbula. Tanggalin mo tong tanggalin mo to. Kasi may mga water jacket yan sa ilalim ng camshaft. So isa yan sa dahilan kung bakit humahalo yung langis sa tubig. So ayan, natanggal na nga natin yung camshaft. Ito na yung water jacket mga boss. Ayan, sa harapan, kung titingnan nyo yung water jacket natin, ay akala nyo napakakinis kasi nabababad siya sa langis, no? Sa ibabaw. Pero yung likod niyan mga bossing, pag hindi kayo nakakulant, sobrang kalawang po niyan. Papakita ko sa inyo pag natanggal na yan. Buksan mo nga to, idol. Dahil buksan mo to. Dito na yung pinaresurface natin na cylinder head ng mobilyo. Tapos palit tayo ng water jacket. Ito yung pinagpalitan mga boss. Ito yung sinasabi ko na hindi lang pwedeng head gasket lang tayo. Tulad nitong water jacket na to. Ayan. Makikita nyo sa likod. Ayan, ukit-ukit na. Diyan po papasok yung langis. So hindi po lahat head gasket ang may problema. Pero syempre binaba na natin. Sabay na rin natin ni-replace. Tapos ito, i-check nyo talaga to mga bossing. Itong mga ganitong water jacket. Tulad yan, butas-butas na yung likod, kinakalawang. Napiki na kami dyan. Oo. Yan, na-encounter na namin yan sa Honda FD. So ito na siya. Ituturo ko sa inyo kung saan nakakabit yung mga water jacket na maliliit. Yung pinakita ko. Yan, ito yung pinalitan natin mga bossing, yung water jacket na yan. Yan. Ito pa. Ito. So, ito ang pinalitan, yung dalawang water jacket na to. Yan. Tulad yan, butas. Hindi nyo makikita sa harap kasi pag tiningnan nyo sa harap, napakakinis. Yan, Pero pagdating sa likod niyan, ayan. May butas lang na parang karayom yan. Yun na, hahalo na yung langis papunta sa radiator or yung tubig pupunta sa langis, no? Sa radiator. Kaya magulo ka kausap eh. Ang gulo mo. Gulo mo ka, Big Jammer. Ayan, tapos palit din tayo ng HCF2 transmission oil nito, tapos papalitan din natin ng mga filter. Ito, carbonin mo na to. Tingnan mo mabuti. Tapos palit tayo ng panibagong head gasket. Linisin mo muna to bago natin isalpak, ha. Grabe. Kita mo, ukit-ukit. Ganyan kalabing siyang pagka hindi nakakulant. Ayan, kita mo yung itsura niya. Pero pag tinignan mo sa labas, makinis. Wow. Di ba? Pagtingin sa likod, yeah. Pag tinignan mo sa labas, ayan, sobrang kinis. Sa likod pala, ayan, ukit-ukit na siya. Papakita natin to sa may-ari. Tatabi natin to. Itatabi natin. So dito na lang siya. Check na natin yung block natin at yung mga piston. Ayan mga boss, malinis na. Kinarbon na natin yung mga piston. Tinanggal na natin yung mga dumi, mga bossing. Tapos nilinis natin yung paglalapatan ng ating bagong head gasket. At syempre, hindi lang yan ang lilinisin natin, pati ang mga timing chain na cover, intake manifold, mga head bolt. Ayan, bago natin isalpak, kailangan malinis mga bossing.
Ayan, pakindat-kindat pa nga si Kalyabing Chammer habang naglilinis. So, pagkatapos nating ilagay yung ating cylinder head, gasket at cylinder head, ayan naman yung timing natin ng camshaft mga boss. Ayan, konting sharing lang, ganyan po pag timing, may tatlong marking niya sa timing chain. So, doon lang po sa mga pagitan ng mga marking ng chain natin itatapat. Tapos, ito naman yung sa crankshaft natin mga bossing. Ayan, ganun din yan. May marking din sa timing chain at may pointer sa gear. So, itatapat lang din natin yun. Ganun lang po kasi kasimple mag-timing ng mga gaitong L15 na Honda Mobilio or City. Ayan mga boss. Yan, just ganyan din. So, napakadali po ng i-timing ng mga ganitong Honda. Yan, buo na yung Honda Mobilio natin. Matitesting na natin mamaya. Ang ginawa pala namin dito mga bossing ay tinanggal muna namin yung thermostat para ma-flush namin ng husto, no. Ito po. Pero ibabalik din namin pagkatapos ma-flush at kung wala nang langis na humahalo sa radiator. So ayan yung thermostat niya. Tapos magpapalit tayo ng transmission fluid. So sa mga ganito mga bossing, Mobilio, Honda City. So dalawa po ang filter nito mga boss. Meron siya sa gilid, ito yung filter. Turo natin. Ayan. Tatanggalin nyo lang to. Yung filter na yan. Sisikwatin na yan. Meron din yan sa crankcase sa ilalim. So ito yung filter na ipapalit natin. Yan. Ito yung sa gilid na tinuro ko kanina. Ito siya. Yan. Ito yan. Tapos yung sa ilalim sa crankcase, ito naman siya. Yan, papalitan natin yan mga boss. Tapos etong bagong transmission fluid. Ayan, fan belt na lang. Tapos oil filter langis na lang sa makina. So matitesting na natin to. Ipa-flush muna natin tong kanyang radiator. Kaya hindi muna namin nilagay yung thermostat mga boss. Ma-flush namin na mabuti yung nito, cooling system, kasi meron tong mga langis-langis. Ayan malagkit. Ayan, malagkit siya. So kailangan nating may flush yan. Ito na yung lumang transmission filter mga bossing ng ating Mobilio. Ayan, dito yung sa ilalim. Yun, kalas na. Yan, nilinis ko dyan. Yan siya. Ayan, maitim na nga yung langis transmission. Ayan yung langis niya. So kailangan nyo lang tanggalin to mga boss pagka yung oil cooler nyo, bago nyo makita yung isang transmission filter dito sa upper. Ayan. Tanggalin nyo lang po to. Ubos yan, saktuhan nyo. Piga talaga, piga. Ang sama ng plastic. Ganun yung plastic. Yan, tapos tubig na lang, imbodo tolpe. Lagyan mo ng tubig para may flashing na natin. Para mapalutang natin yung mga langis na ito. Kalmado, wala nang langis, na flush na natin. So kulat na tayo, tapos balik natin tong thermostat. Sige sir. Yan, alright mga boss. So pinlashing namin ang pinlashing to. Ayun, wala na. Wala na siyang langis na lumulutang. Alright, magkukulat na kami, tapos balik thermostat. So ayan mga boss, magkukulant na tayo. So original na kulant dito ay kulay blue. So babalik natin siya sa kulay blue. Etong reserve niya nakatubig din. So itatapon din natin ito. Yan, tapos na natin siyang ma-flashing. Tapon mo rin ito sa reserva kasi nakatubig din.
Drain plug, kasarado na. Okay. Kulang natin para hindi mabulok yung water jacket. Start. One click. Ayan, may thermostat na yan mga boss. Final lang natin, nakakulan. Nahugot mo na to ang reserve? Okay na. Change oil pa natin to. Palit din tayo radiator cap. Ayan o, lumobo sa langis yung pinaka gasket ng radiator cap. Ayan mga boss o. Kaya papalitan din natin to. So nagbi-bleeding lang kami. Ayan. Wala nang langis na lumulutang. Goods na. Tapos change oil naman tayo. Ayan. Pagkatapos mag-bleeding, siyempre observe natin. Ayan, nag-automatic na yung ating auxiliary fan. So goods na to mga boss. Ayan, sana nakapag-share tayo ng mga ganitong problema. Pag hindi makuha sa cylinder head gasket, siyempre check nyo po yung mga water jacket nyo mga boss. Gabutas lang ng karayom yan, pero ang halo kaagad ng langis niyan mga bossing ay napakarami papunta sa ating radiator. Ayan, so goods na. Tatakpan na natin tong ating Honda Mobilio. Dal patanggal. Maakman. Change oil na lang. Muna para Oh. Alright, okay na tayo.